Ayan. Muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Ayan. Good morning. Good evening sa inyo lahat. Saan man kayong sulok ng mundo. Yan, mega love shout out sa inyo lahat, no? Ito guys, bago tayo magsimula, talaga namang nakakatuwa na kataba ng puso, no? Na yung isang Joy Diwata ay nakadaupang palad, nahag ang natubang siblings, no? Alam natin mula noon, marami na yung mga Kalingap Angels, meron ding mga nawala na sa Kalingap Angels. Pero ngayon lang po, sa unang pagkakataon, no? Ngayon lang po nangyari to, na sa pagtitipon-tipon ng matubang siblings, isa, yung gusto nilang mangyari, na makilala ang isang Kalingap Angels. Walang iba, kung hindi si Joy Diwata. Meron pang iba, si Rachel. Pero, napakalaking bagay na ang isang Joy Diwata ay gustong makilala ng matubang siblings sa kanilang pagtitipon-tipon. Pero bago yan guys, pakiclick naman po muna ng thumbs up na sa ganun ay suwak sa palasa ni YouTube. At ayan na, mega love shout out sa inyo lahat, sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, maging dun sa lahat ng mga sumusuporta, nagpapaabot ng pagmamahal. Shout out sa lahat sa Joy Kilig Overload. Yan, sa aking team, mega love shout out po sa inyo lahat. Guys, pakiclick naman po ng thumbs up. At baka meron pa po dyan na hindi nakasubscribe, hindi naman po sa pilitan. Guys, pakiclick naman po ng subscribe na sa ganun. Maklik nyo yung bell na sa ganun. Updated po kayo sa aking mga video na i-upload. Nangangatay ang aking ilong. Tuwing nagsasalita ako, nangangatay yung ilong ko. So, ito na. Noon pa man, marami yung mga Kalingap Angels. Meron ng mga nawala. And, ito na. Napakaswerte ng lahat ng Kalingap Angels na bago yung buhay. At ito na, doon tayo, ito yung highlight natin na isang malaking pribilehiyo, isang malaking privilege na si Joy Diwata ginustong makilala, ginustong makaharap, makasama sa isang hapagkainan ng matubang siblings. Di ba nakakataba ng puso? Yan, para tayo, medyo na lang ako. Di ba nakakataba ng puso? Nakakataba ng puso na yung isang ating sinusubaybayan, lahat naman may sinusubaybayan, lahat naman po ay sinusuportahan ang programa ni Kalingap Rab, bawat upload ni Kalingap Rab, anumang mga love team yan, anumang mga vlog yan ay ating pinapanood, lalo na po as reactor ng Kalingap, aking sinusubaybayan, nasa ganun, alam natin yung ganap. Pero ito na, no, si Joy Diwata, pinagpala. Bakit? Unang-una napabahayan na. Okay na. Di ba sabi ni Kalingap Rab, pag napabahayan, pwede nang ibalik doon sa naka-scout kay Kuya Andy. Pero napabahayan na. Ito po, muling nabigyan ng chance na maisalang sa love team. Napakalaking bagay po niyan, guys. Kaya sino mang makakasalang sa love team, dapat yan pinahalagahan at iniingatan. Kung ano man yung chance ang ibinibigay sa kanya ng Kalingap, dapat yan ay iniingatan, no, na alam nyo na yan. Kasi maraming mga umalis sa Kalingap. Ito pa, yung isang Joy Diwata na gustong makita ng matubang siblings. Napakalaking bagay po niyan, guys. Minsan lang po mangyari ito na nakasama sa hapagkainan. Kumbaga, gustong makilala. So, ano ibig sabihin? Bakit gusto makilala? Tanggap na si Joy Diwata, partner ni Kalingap Dan. Pag sinabing gustong makilala, ipakilala mo sa akin. So, ibig sabihin doon, walang halong, ang tawag dito, hindi sa ayaw or... Kasi, sabihin na natin na, pag sinabing gustong makita, gustong makilala, alam nyo na yun, gusto. Hindi dahil gusto sa maging sila, maging asawa, or maging, gustong makilala, gusto si Joy bilang si Joy. Sabihin na natin, medyo malayo guys, hindi ko matumbok Sabihin na natin welcome si Joy sa pamilya Matubang. Hindi doon sa dahil sa baka balang araw maging sila magkatuluyan, mag-asawahan. Hindi dahil doon. Mabuting bata, mabait na bata si Joy. Welcome ka as pamilyang maituturing. Kaya napakalaking bagay. Salamat sa, alam nyo yung napanood nyo yun, guys, yung sama-sama silang kumakain, nando sila si Tita Emmy, yan, shout out kay Tita Emmy, siguro galit si Tita Emmy. Ay, Tita Emmy.
Pero nakakatuwa. Kasi, yung, patuloy na dumadami yung nagmamahal kay Joy, dagdag dito yung mga kapatid, yung mga tito-tita, ni Kalingap Dan, nagkaroon ng tsansa. Bibihirang mangyari po na nakasama doon sa hapagkainan, isang Joy Diwata. Ngayon lang ito nangyari sa dinami-dami ng mga Kalingap Angels. Pero, napakaswerte ni Joy. Bakit? Kasi si Kalingap Dan po ang kanyang kapartner. Isang matubang. Malayo pa ang lalakbayin. Pero Joy, napakaswerte mo. Dahil, alam mo kung bakit? Ang kapartner mo, isang matubang. And sa mga tito-tita, alam nyo yun? Nandyan, hinangad na makadaupang palad ka, mahag ka, makasalamuha ka, makasalo ka sa hapagkainan. Kaya, ayun masaya, marami yung natutuwa. Kasi sa lahat ng magkakapatid sa matubang siblings, minsan lang nangyari, Joy Diwata. Diba? Sino po ang ibang Kalingap Angels na nakadaupang palad, nakasama sa hapagkainan ang matubang siblings? Wala, di ba? Kauna-unahan, Joy Diwata. Salamat sa pag-warm welcome. Noon pa man, nakarating na rin siya kay Kuya Brooks. Yun nga lang na prank. Medyo may iyakang naganap. Pero, okay naman at bawi-bawi naman si Kuya Brooks. Pero, nakakatuwa lang talaga na alam nyo yun, sa totoo lang guys, yung pa lang na maging partner ng isang Joy Diwata, ang isang Kalingap Dan, sabi ko sa inyo, tagumpay po iyan. Malayo ang mararating. Yun nga lang, sabi ni Kalingap Dan, ay hindi daw ahantong doon sa ligawan. Pero naintindihan po natin yun. Kasi sabi ni Kalingap Dan, naandyan lang siya para kay Joy hanggang sa pag-aaral. At ayaw niyang out of direction daw. Sabi, hindi tayo pwede daw ma-out of direction. Kailangan focus lang doon, stick lang tayo doon sa pag-aaral. Naintindihan ko yon. Totoo ba, Papa Dan, manligaw ka na? Hindi po, wala pa pong ligawan. Kasi, syempre, focus si Joy sa pag-aaral. Dito po tayo para supportahan yan si Joy. Hindi para out of direction, di ba? Dapat straight lang tayo sa kanyang patutunguhan. Kung bakit, sabi ng iba, sana hindi raw sinabi ni Kalingap Dan yun. Guys, alam nyo kung bakit yun nasabi ni Kalingap Dan na hindi po pwedeng manligaw. Kasi, sa isang minuto, maaari na yung sinasabing sa isang iglap ay maraming pwedeng mangyari. Hindi siya nangangako na magiging sila. Kasi wala tayong alam kung ano yung bukas. Mahirap magpaasa or mahirap na merong umaasa. Kaya, kung ano lang po, yung kanilang, sabihin na natin, tadhana na yung bahala sa kanila kung ano yung kanilang kahinatnan, saan man humantong yung kanilang love team, magkaroon man balang araw or bukas makalawa sa isang buwan na hindi nila alam na yung merong pagsubok na dun marirealize na may feelings. Sa ngayon, parang nagkakakilanlan pa sila pero hindi pa nila alam yan, wala yan alam kung ano yung tunay na nararamdaman. Mararamdaman yan kapag alam nyo yung nangyari noon, na wala na, doon niya na-realize. Alam niyo yun. Kasi, doon niya na-realize. Ang sakit-sakit! O, diba? Pero ito na, balik tayo doon. No? Masaya ang lahat ng mga nagmamahal kay Joy. Kasi, lahat ay walang problema. And, ayun na, anytime, pwede ka pumunta, Joy, sa bahay ni Kuya Brooks. Warm welcome ka doon. Ang mga kapatid ni Kuya Brooks, ang mga tito-tita ni Kalingap Dan, kilala ka na. Kumbaga may basbas na. Ayun, nabindisyonan, God bless kayo. Ayan, ganyan. God bless sa inyo dalawa. Ayan, alam na nila. Nakakatuwa. Dahil, sabi ko sa inyo, malaki yung chance na malayo yung kanilang marating. Malaki yung chance na higit pa dyan yung kanilang love team. Kasi isang Kalingap Dan isang Kalingap Dan yung kadikit mo Isang sakalam, isang bigatin, isang matubang Kalingap Dan. Walang iba kundi si Kalingap Dan lamang naman. Kaya Joy, good luck sa'yo. Good luck sa iyo, Joy.
Pero ang masasabi ko lang talaga, focus ka sa pag-aaral, ipa-isang tabi kung meron man tumitibok-tibok or sa gabi ay napapanaginipan mo or naalaala mo yung pagpisil-pisil sa iyo ng pagpisil-pisil sa iyo ng kamay or yung sasabihin na basta Joy, nandito lang tayo, walang iwanan. Huwag mong pakakaisipin yan, Joy. Huwag kang kikiligin, ha? O, ang pag-aaral, Joy, naka, Diyos ko. Pero ito na, tama naman din talaga yung sinasabi ni Kalingap na basta focus lang siya sa pag-aaral ni Joy. Kasi nga, hanggang sa makatapos si Joy, nandiyan, wala iwanan. Sabi ni Kalingap kahit ano man ang mangyari sa kanilang love team, ibig sabihin, hindi doon sa mangyari sila maging sila. Hindi. Kaya nga sabi niya kahit ano mangyari, basta walang iwanan. Pero siguro sinasabi rin ni Kalingap ang lahat ng ito dahil ayaw ni Kalingap na merong umaasa at baka mamaya nga ay baka si Joy man din ay si Joy ay ma-fall. Alam naman natin yan, guys, kasi may puso kasi tayo eh. Siyempre, hindi maiwasan na magka-crush ka, hindi maiwasan na nahihinlove ka na pala, hindi mo alam kung ano yun na nangyayari. Normal na nagkakaroon ng feelings katagalan, lalo pa kung masyadong sweet yung mga binibitawang salita, tapos napapangiti ka na lang sa iyong sarili, lalo na kung maaalaala mo yung mga binibigas sinasabi niya, napapangiti ka na lang sa sarili, pero magandang inspirasyon sa pag-aaral. Kung may crush, kung halimbawa crush ni Joy, hanggang crush lang muna. Huwag ka munang iibig kasi nga mahaba pa ang laban. Mag-aaral ka muna. O yan. Strict ang parents. Pero si Kalingap hindi strict sa kanyang sarili. Strict pala sa kanyang sarili. Sabi ni Kalingap hindi daw muna siya pwedeng maligaw. Kasi nga, mag-aaral. Totoo naman, tama naman talaga yun. Ang gusto ni Kalingap makatapos ng pag-aaral, tututukan niya muna yung pag-aaral. Totoo naman talaga yun, hindi siya yung kumbaga parang nagtitake advantage, sinananamantala ng pagkakataon, palibasa na andyan na sasamantala. Totoo naman po talaga yun. Hindi po pwede sasamantalahin ni Kalingap yung pagkakataon na porkit ka-love team or naisasakay sa kanyang 4 wheels na yun na yung chance o pagkakataon ko na to, sige, tabilang ka sa magiging girlfriend ko. Hindi po pwede yun. Kaya hanga pa rin ako kay Kalingap kasi yung live niya kagabi na yung tanong ng viewers, Kalingap naliligaw ka na kay Joy. Ang sagot ni Kalingap hindi po pwedeng manligaw. Kasi kailangan focus muna doon sa pag-aaral ni Joy. At yun na. Tama naman po talaga. Kasi ayaw din siguro ni Kalingap na magpapahaging-haging siya, magpapakita ng si Kalingap ng pagtingin o yung mga parang yung maaakit niya, makukuha niya si Joy. Hindi rin talaga pwede yon. Kaya okay na siguro yung ganyan mga pagdi-deliver, yung mga deliver ng mga linya ni Kalingap okay na rin siguro yan kasi hindi pwedeng ganun kasweet talaga. Kasi baka mamaya po ay makikita kita may isip-isip ni Joy pag siya ay naliligo or matutulog, napapangiti na lang, baka mabalik po dyan sa Joy. Baka mamaya habang nakain tulala at napapangiti sa sarili, yun ang mahirap po doon kasi nga naalaala yung mga sweetness, yung mga binibitawang salita ni Kalingap di ba? Medyo mahirap naman din talaga yon kasi mahirap para kay Joy na mamaya ay nangingiti-ngiti sa sarili, may mga naalaala, pero okay na kasi ang kailangan talaga dito, wag Joy mahirap pagsabayin kasi kung meron kang kung meron kinikim si Joy na halimbawa. Kasi guys, real talk tayo, hindi po maiwasan yan. Hindi natin masasabi na wala akong nararamdaman, hindi ko crush yun, hindi ako na-inlove sa kanya. Na-inlove sa kanya, hindi ganun. Uy, wag tayo magpakaano. Kasi alam si Kalingap ang lakas ng niyan. Ang lakas ng sex appeal niyan. No. Imposible na wala silang nararamdaman. Ayan, medyo lalalaot-laot tayo guys. Ayan, ako ano na lang mga sinasabi ko dito kung saan na tayo humanto. Pero yun na nga, sa akin, pwede naman gawin, may love, magka-class. Pero inspirasyon habang nag-aaral. Kasi kung yung lalaki, kung ito si Kalingap ang gusto niya mangyari, nandito lang ako hanggang sa makapagtapos ka pag-aaral. Kung yan i-analyze nyo guys, maganda ang hangarin ni Kalingap na si Joy magkaroon ng magandang kinabukasan makapagtapos ng pag-aaral. Yun pa lang napakaganda ng hangarin ni Kalingap doon ang gusto niya. Basta Joy, nandito lang ako hanggang matapos ka ng pag-aaral. Yun ang gusto niya. Support nga sa pag-aaral ni Joy Kaya salamat kay Kalingap Ayan. At saka napakaganda rin naman po kasi siyempre, nung dinala si Joy, pinakilala doon sa kanyang mga tita, hindi iniwan ni Kalingap Nandun si Kalingap sa tabi. Siyempre,
ang hirap ko sa part ko, halimbawa, pinakilala ko doon sa parents, tapos iniwan-iwan ako doon talaga. Kasi syempre, iniingatan mo doon yung ma-out of place ka, iniingatan mo doon yung, ano ba yun, nawawala, parang hindi ka halos makalingon. Buti nga si Joy, habang kinakausap ni Tita Emmy, nakakatingin ng diretso no? Pero maganda naman din, maganda. At saka napaka simple din. Gusto ko din yung suot ni Joy, naka-polo shirt siya. Simple, maayos siya. Maayos yung suot niya. Buti na lang. At ang suot ni Joy ay formal. O, yun din naisip ko. Pero sa bagay, mahilig naman talaga si Joy sa naka-pants. Hindi naman talaga siya nag-short. And yun nga, naiisip-isip ko, baka pagpunta nga ni Joy doon, naka-crop top siya, yung labas yung ganito. Pero, naka-polo shirt. Okay lang din. Presentable. Na humarap ka sa mga tito-tita na formal. Formal yung dating mo talaga. At hindi kayo maiksi, or labas na yung ganito, yung bewang, and yung cleavage, pangit naman kasi. Pangit. Kasi may mga tito-tita, siyempre hindi naman yan mga 80s. No, sila mga 60s, 70s, yung mga hindi lang, o yung mga tito-tita. So, iba yung kanilang kinagisnan noon, kaysa kinagisnan natin ngayon na naka-crop top tayo. Kaya okay na din po yung suot ni Joy. Okay naman. Tsaka si Joy nga mahilig din sa mga, ako din guys, mahilig din kasi ako sa mga, yung long sleeve or mga 3/4, mahilig din po ako sa ganito, yung talagang may kamay. Pero before nung dalaga ako, puro sexy talaga yung mga damit ko, talagang puro spaghetti siya. Pero habang tumatanda na ako, mas komportable ako yung ganitong damit na may kamay, lalo na kung may palikpik, yung may mga palikpik po. Ayan, gusto ko po yung mga ganito yan. May mga palikpik siya, girl yung dating. Pero okay naman, komportable naman siya doon sa kanyang damit. No? Pero dapat sana talaga pag kayo haharap sa mga tito-tita, sa mga parents, dapat talaga sana ang suot na damit po is decente, formal. Yung hindi kayo mapupulaan, hindi kayo masasabihan, ano ba yan? Alam niyo yun, totoo yun. Kahit naman ako, kung halimbawa magkakaroon ako ng manugang, tapos nakikita ko yung mamanugangin ko, ganyan, pag tumawad ay makikita ko yung kot, ay Diyos ko, ay baka Ning, ay ikaw ay magsuot-suot ng ganari, at baka ikaw ay mahasilipan, mahangina ng iyong bunggunan, ay ang isip mura dyan. Pero dapat naman talaga, okay yun, okay yung kay Joy, at saka maganda yung kilos ni Joy. Simple lang, maganda yung kilos niya, hindi siya yung diretso lang siya. Hindi siya yung pag gayon. Hindi rin niya inaano si Kalingap Dan, hinahayaan lang din niya. Hinahayaan lang naman siya ni Kalingap Dan. Basta nandoon lang si Kalingap Dan sa tabi. So ito na guys, no. Wala akong ginamit ng video clip. Ito ay kwento ko lang. Nagkikwento lang naman po ako sa video na to. Ako nagpapasalamat kasi walang kumbaga okay, maganda ang kinalabasan. And sabihin na natin na may basbas sila, pareho. Masaya ang lahat. Dahil ang matubang siblings, kumbaga, nasa puso ka. Si Joy nasa puso na ng matubang siblings. Hindi dahil wala tayo doon na magiging sila or magiging ano pa man. Sabihin na lang nating itinuring ng hindi iba. Hindi na ibang tao si Joy. Yun lang. Ayun na, guys, no? At napahaba po tayo. Guys, abangan nyo ako sa aking next video po. At yan, thank you sa lahat ng mga nagmamahal sa Dan Joy. Tuloy lang tayo, guys. Hindi tayo pwedeng, minsan na-atake tayo ng mga stress sa buhay. Alam niyo yung pagkatotoo ka, nandiyan ka na nagmamalasakit ka, nagmamahal ka, tapos may nakita kang hindi kaya-aya, bakit ganun naman? Bakit sila ganito? Bakit sila ganyan? Yung iba, hayaan lang po natin. Tuloy lang. Basta nandiyan tayo, support tayo sa Dan Joy. And kahit ako'y malayo ako sa Dan Joy, hindi ko sila nakikita. Love ko ang Dan Joy. Ayan. And kung ano man yung kaya kong gawin, hanggat sabi ko nga, merong sasama sa akin sa group chat na yung sila ay kaisa ko ng damdamin, kaisa ko ng kaisipan, isa ang layunin na ang makatulong, ang makasuporta, nandito lang po ako. Hanggat kaya ko, hanggat hindi ako napapagod, pero mapagod man ako, nandyan kayo, mga viewers, palakasin nyo lang yung loob ko. Tuloy po tayo. Pero pagka wala na akong kasama, wala nang gusto sumama sa akin, nandyan na para sumuporta sa Dan Joy, pahinga po muna. Pero kung meron ulit na gusto sumama, tuloy po tayo. Yun po. Yan. Thank you sa lahat ng mga nagmamahal at sumusuporta sa programa ng Kalingap, lalo na kay Kalingap Dan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yan.
Guys, medyo napahaba tayo. Pakiclick naman po ng thumbs up. Nasa ganun, swak po sa palasa ng YouTube. At abangan nyo po ako sa aking next video, guys. Ayan. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Bye-bye!